Sa liblib na bahagi ng lalawigan, may isang baryo na halos limot na ng mapa at ng panahon, ang baryo ng San Isidro. Sa unang tingin, ito'y payapa. May mga palayan na sumasayaw sa hangin, mga punong niyog na tila nagbabantay sa bawat daan, at mga kubong nakatayo sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay may nakatagong lihim. Isang lihim na matagal nang kinatatakutan ng mga taga roon. Dito na italaga si Padre Arellano. Si Padre Arellano ay isang batang pari, bagong ordenado, ngunit matatag ang pananampalataya. Hindi siya tulad ng ibang pari na takot sa mga kwento ng kababalaghan. Sa halip, naniniwala siya na walang kapangyarihan ang dilim kung ang liwanag ng Diyos ay nasa puso ng tao. Ngunit iba ang San Isidro. Sa kanyang pagdating, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan ng baryo. Wala ang karaniwang ingay ng mga bata ni ang tawanan ng mga magsasaka. Ang mga tao ay tila laging nagmamadali umuwi bago pa man tuluyang lumubog ang araw. "Padre," sabi ng matandang lalaki na sumundo sa kanya, "dito po, hindi na po kami lumalabas kapag gabi." "Bakit naman?" tanong ni Padre Arellano habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, napabuntong hininga ito at marahang nagsabi, "May mga nilalang po kasi na hindi tao." Ngunit hindi nagpatinag si Padre Arellano. Sa kanyang isip, ang mga ganitong paniniwala ay bunga lamang ng takot at kawalan ng sapat na pananampalataya. Kaya't buong tapang niyang tinanggap ang kanyang misyon. Pagdating niya sa lumang simbahan ng baryo, agad niyang napansin ang kalumaan nito. Ang mga dingding ay may bitak, ang bubong ay may mga butas, at ang krus sa tuktok ay tila matagal nang hindi napapalitan. Ngunit higit sa lahat, ang hangin sa paligid ay mabigat, parang may kung anong nagmamasid. "Wala na pong pari dito ng matagal na panahon," sabi ng matanda. Yung huli, hindi na po bumalik. Napatingin si Padre Arellano sa kanya. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Sa halip, iniwan na lamang siya sa loob ng simbahan. Kinagabihan, habang inaayos ni Padre Arellano ang kanyang mga gamit, narinig niya ang mahinang katok sa pintuan. Tok, tok, tok. "May tao po?" tanong niya habang papalapit. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isang babae. Maputla ang balat, mahaba ang buhok, at may mga mata ang tila walang emosyon. "Padre," mahina nitong sabi, "wala na po kayong matutuluyan dito sa simbahan. Delikado po rito sa gabi." "Delikado?" tanong ni Padre Arellano. "Opo. Kung gusto niyo po, maaari po kayong tumuloy sa amin." Sandaling nag-alinlangan ang pari, ngunit dahil sa pagod at sa kawalan ng ibang pagpipilian, pumayag siya. Naglakad sila sa madilim na daan. Habang papalalim ang gabi, mas lalong nagiging tahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang hangin, tila patay ang buong baryo. Pagdating nila sa bahay ng babae, napansin ni Padre Arellano na ito ay kakaiba. Malaki ito kumpara sa ibang bahay sa baryo, ngunit tila luma at may kung anong nakakatakot na aura. "Dito po kayo," sabi ng babae. Sa loob ng bahay, may ilang taong nakaupo sa mesa. Lahat sila ay tahimik at sabay-sabay na napatingin kay Padre Arellano nang siya'y pumasok. "Magandang gabi po," bati ng pari. Ngunit walang sumagot. Sa halip, ngumiti lamang ang isa sa kanila, isang ngiti na tila may tinatagong lihim. Habang kumakain si Padre Arellano ng hapunang inihain sa kanya, napansin niyang kakaiba ang lasa ng pagkain. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may kung anong hindi tama. "Masarap po ba, Padre?" tanong ng babae. "Oo, kakaiba," sagot niya. Ngunit sa kanyang puso, may unti-unting bumabalot na kaba. Maya-maya, napansin niyang wala ni isa sa mga kasama niya ang kumakain. Lahat sila ay nakatingin lamang sa kanya.
Hindi po ba kayo kakain? Tanong niya. Doon muling ngumiti ang babae. Kumain na po kami. Kanina pa. Sa sandaling iyon, biglang napansin ni Padre Arellano ang isang bagay. Ang kanilang mga mata. Namumula. At sa gilid ng kanyang paningin, tila may gumalaw sa likod ng bahay. Isang aninong mabilis na nawala sa dilim. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y maordenahan, nakaramdam siya ng takot. At sa loob ng kanyang isip, unti-unting bumuo ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang bahay na kanyang tinutuluyan ay hindi bahay ng tao. Ito ay pugad ng mga aswang. At siya ay nasa gitna nila. Hindi agad gumalaw si Padre Arellano. Nakahawak pa rin siya sa kutsara. Ngunit ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay lalong bumigat na parabang ang hangin mismo ay nanonood sa kanya. Ang mga matang kanina ay tila walang emosyon, ngayoy malinaw nang nagbabaga sa kakaibang liwanag. Mapupula. Hindi ito bunga ng ilaw ni ng anino. Ito ay likas sa kanila. Padre, muli siyang tinawag ng babae. Bakit po kayo tumigil sa pagkain? Pinilit ngumiti ni Padre Arellano. Busog na ako. Ngunit sa kanyang loob, alam niyang hindi iyon totoo. May kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan. Parang may kung ano gumagalaw. Parang hindi dapat kinain ng tao ang pagkain na iyon. Dahan-dahan niyang inilapag ang kutsara. Sa kanyang dibdib, tahimik siyang nagdasal. Ama namin, sumasalangit ka. Hindi niya itinuloy ang panalangin sa salita. Sa halip, itinuloy niya ito sa isip, sapagkat may pakiramdam siyang ang bawat tunog sa silid na iyon ay pinakikinggan. At marahil, nauunawaan. Padre, sabi ng isang lalaking nakaupo sa dulo ng mesa. Malalim ang boses nito, tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bago lang kayo dito sa baryo, hindi po ba? Oh, sagot ni Padre Arellano. Pilit pinapanatiling kalmado ang kanyang tinig. Ako ang bagong pari. Pari. Ulit ng lalaki, sabay ngiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi pangkaraniwan. Unti-unting lumitaw ang matutulis nitong ngipin. Sa isang iglap, napansin ni Padre Arellano ang katotohanan. Hindi lamang ang babae ang kakaiba. Lahat sila. Lahat ng nasa hapag na iyon ay hindi tao. Hindi na po kayo dapat nagpunta rito. Bulong ng isa pang babae na kanina'y tahimik lamang. Matagal na naming hinihintay ang isang tulad ninyo. Napatitig si Padre Arellano. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit bago pa siya makakuha ng sagot, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Ang kandila sa mesa ay kumislap at ang anino ng bawat isa ay tila nagbago ng hugis. Hindi na ito anyo ng tao. May pakpak. May mahahabang kamay. May mga matang tila kumikislap sa dilim. Napapikit si Padre Arellano. Hindi siya maaaring magpakita ng takot. Hindi siya maaaring magpadala. Dahil kung gagawin niya iyon, alam niyang iyon na ang katapusan niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Kailangan ko nang magpahinga, sabi niya. Sandaling tumahimik ang lahat. Pagkatapos, sabay-sabay silang ngumiti. Oo, Padre, sabi ng babae. May inihanda kaming silid para sa inyo. Hinakay siya ng babae sa isang maliit na kwarto sa likod ng bahay. Habang naglalakad sila, napansin ni Padre Arellano ang mga kakaibang bagay sa paligid. Mga garapo na may lamang maitim na likido, mga buto na hindi niya matukoy kung hayop o tao, at mga lumang larawan ng mga taong hindi na niya mawari kung buhay pa o matagal nang patay. Pagdating sa silid, binuksan ng babae ang pinto. Mamamahinga po kayo rito, Padre. Salamat, sagot niya. Bago isara ng babae ang pinto, tumingin ito sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay nitong anyo.
Ang balat nito ay tila nababalat. Ang mga mata ay halos wala ng puti. At ang bibig ay puno ng dugo. "Magpahinga po kayo," sabi nito, sabay ngiti. Saka nito ay sinara ang pinto. Pag-iwan kay Padre Arellano sa dilim, agad siyang lumuhod sa tabi ng kama. Hindi na niya kayang pigilan ang takot na kanina pa bumabalot sa kanya. Ngunit higit sa takot, may mas malakas na bagay sa kanyang puso, pananampalataya. "Panginoon," bulong niya, "bigyan mo ako ng lakas." Sa sandaling iyon, may narinig siyang kaluskos sa labas ng kanyang silid. Mabagal, paikot-ikot, parang may naglalakad sa paligid ng kanyang kwarto. At hindi iisa, marami sila. May narinig siyang bulong, "Pari, dugo." Kaluluwa. Napapikit siya. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang rosaryo. At sa bawat paghinga, nararamdaman niyang papalapit ng papalapit ang mga nilalang sa kanyang pintuan. Hanggang sa tok, tok, tok. May kumatok, ngunit walang nagsasalita. Dahan-dahan, kusang bumukas ang pinto. At sa labas nito ay ang mga nilalang na kanina'y kasama niya sa hapag. Ngunit ngayon, wala na silang anyong tao. Ang kanilang mga katawan ay baluktot, ang mga mata ay nagliliyab, at ang kanilang mga bibig ay bukas na bukas, handa ng kumain. "Padre," sabay-sabay nilang bulong, "oras na." Sa sandaling iyon, tumayo si Padre Arellano, at sa gitna ng dilim, itinaas niya ang kanyang rosaryo. Sa ngalan ng Ama, simula niya. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na huni ng hangin. Ang mga nilalang ay umatras, ngunit hindi tumigil. Sa halip, lalo silang nagalit. At sa kanilang mga mata, nagningning ang matinding gutom. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Padre Arellano sa loob ng maliit na silid, tila may lakas na hindi niya mismo maipaliwanag. Ang rosaryo sa kanyang kamay ay bahagyang nag-init, at ang bawat butil nito ay parang may sariling tibok. Ang mga nilalang sa harap niya ay sabay-sabay na napaurong. Ngunit hindi sila umatras dahil sa takot lamang, kundi dahil sa galit. "Tumigil ka, pari!" Suminghalang isa. Ang boses nito ay parang pinagsamang ungol at hangin sa libingan. "Hindi ka namin kailangan dito." Ngunit hindi tumigil si Padre Arellano. Sa halip, lalo niyang hinigpitan ang hawak sa rosaryo at itinuloy ang panalangin. "Ama namin, sumasalangit ka." Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, tila may hindi nakikitang puwersang pumipigil sa mga nilalang na makalapit. Ngunit napansin niya, unti-unti itong humihina. Ang liwanag na kanina ay parang lumalaban sa dilim, ay tila pinipiga, tinatabunan, nilalamon. "Akala mo ba sapat ang dasal mo laban sa amin?" Bulong ng babaeng nagdala sa kanya roon. Unti-unti itong lumapit. Ang mukha nito ay tuluyan ng nagbago. Ang balat ay nabiyak, ang mga mata ay naging ganap na itim, at ang bibig ay lumaki hanggang halos maabot ang tenga. "Matagal na naming kinakain ng mga tulad mo." Napaatras si Padre Arellano. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang unti-unti niyang nauunawaan. Ang baryong ito ay hindi lamang pinamumugaran ng aswang. Ito ay pinamamahayan nila. At ikaw, dugtong ng nilalang, ay isang handog. Biglang sumugod ang isa sa kanila. Ngunit sa mismong sandaling iyon, sa ngalan ni Kristo, sumigaw si Padre Arellano habang itinatapat ang rosaryo. Isang matinding puwersa ang sumabog mula sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay umalingaw-ngaw. Ang mga kandila sa paligid ay sabay-sabay na namatay.
Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang liwanag na nagmula sa rosaryo. Sumigaw ang nilalang na sumugod sa kanya. Napaatras ito, tila nasusunog. Ang iba ay napaurong rin, ngunit hindi sila umalis. Sa halip, paikot-ikot silang gumalaw sa paligid ng silid, parang mga hayop na naghihintay ng tamang sandali. Huminga ng malalim si Padre Arellano. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kaya niyang lumaban. Ngunit hindi sapat ang lakas na iyon para tuluyang mapaalis sila. Kailangan niyang makalabas. Dahan-dahan siyang umatras patungo sa bintana. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang sumara ito. Malakas. Parang may humawak mula sa labas. Napalingon siya sa pintuan. Sarado na rin. At ang mga nilalang, unti-unti na namang lumalapit. Wala kang matatakbuhan, Padre. Bulong ng isa. Sa sandaling iyon, napansin ni Padre Arellano ang isang bagay. Sa sulok ng silid, may maliit na altar. Halos natatakpan ito ng alikabok, ngunit malinaw niyang nakita ang isang lumang krus na nakasabit dito. Agad siyang lumapit. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang paghila ng hangin, parang may pumipigil sa kanya. Ngunit hindi siya tumigil. Pagdating niya sa altar, agad niyang hinawakan ang krus. Sa sandaling iyon, isang matinding liwanag ang sumabog. Mas maliwanag kaysa sa rosaryo. Mas malakas. Mas dalisay. Napaurong ang mga nilalang sabay-sabay na napaungol. Hindi maaari, sigaw ng babae. Hindi dapat nandyan yan. Napatingin si Padre Arellano sa krus. Luma ito. Basag sa gilid. Ngunit ramdam niya, ito ay pinagpala. Isang sandata. Lumayas kayo. Sigaw niya ngayon ay puno na ng lakas ang kanyang tinig. At sa ngalan ng Diyos, hindi ninyo ako magagalaw. Sa unang pagkakataon, ang mga aswang ay nag-atubili. Ngunit ang pag-aatubili ay napalitan ng galit. Hindi pa tapos ito, pari. Bulong ng isa habang unti-unti silang umatras sa dilim. Isa-isa silang naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin hanggang sa tuluyang mawala ang kanilang presensya. Bumagsak si Padre Arellano sa sahig, hingal na hingal. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang isip ay punong-puno ng tanong. Bakit may banal na krus sa loob ng bahay ng mga aswang? Sino ang naglagay nito? At higit sa lahat, ilang taon na itong nangyayari sa baryong iyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Mahigpit niyang hinawakan ang krus. At sa kanyang puso, malinaw na ang kanyang misyon. Hindi lamang siya narito upang magsilbi bilang pari. Narito siya upang lumaban. Ngunit habang siya ay papalapit sa pintuan, may narinig siyang mahinang tinig mula sa ilalim ng sahig. Padre, napahinto siya. Padre, tulungan mo kami. Nanlaki ang kanyang mga mata. May mga tao sa ilalim ng bahay at sila ay buhay pa. Nanatiling nakatayo si Padre Arellano, hawak ang lumang krus habang nakikinig sa mahinang tinig na nagmumula sa ilalim ng sahig. Padre, tulungan mo kami. Hindi ito guni-guni. Totoo ang tinig. At may higit sa isa. Dahan-dahan siyang lumuhod at inilapit ang tenga sa sahig na kahoy. Sa pagitan ng mga siwang nito, sumisingit ang malamig na hangin. At kasama nito ang amoy ng lupa, dugo at pagkabulok. Nasaan kayo? Mahina niyang tanong. Sa ilalim, nakakulong kami. Sagot ng isang tinig, tila hirap na hirap. Agad siyang tumayo at nagsimulang maghanap ng paraan upang mabuksan ang sahig. Sa isang sulok ng silid, napansin niya ang isang bahagyang nakaangat na tabla. Lumapit siya. Hinawakan niya ang gilid nito at marahang inangat.
Ngunit sa sandaling bumukas ang tabla, isang matinding baho ang sumalubong sa kanya. Napaatras siya, halos masuka. Ngunit pinilit niyang tumingin. Sa ilalim ng sahig ay may isang makitid na lagusan pababa. Isang hukay na tila matagal nang ginagamit. At mula roon, sumisilip ang mapupungay na mga mata. Mga tao, payat, marurumi, at halos wala ng lakas. "Padre," bulong ng isang matandang lalaki, "iligtas mo kami." Agad na bumaba si Padre Arellano. Sa bawat hakbang niya sa makipot na hagdan, mas lalong lumalakas ang amoy ng kamatayan. Pagdating niya sa ibaba, tumambad sa kanya ang isang bangungot. May mga taong nakakadena sa dingding. May mga bangkay sa sulok, tila matagal nang patay. At may mga bata na halos hindi na gumagalaw. Napahawak siya sa dibdib. "Diyos ko, kinukuha nila kami. Isa-isa," sabi ng isang babae, luhaan. Sa gabi, dinadala nila at hindi na bumabalik. Napapikit si Padre Arellano. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi lamang basta aswang ang mga nilalang sa bahay na iyon. Sila ay mga mangangain. At ang mga taong ito ay kanilang mga alaga. "Gaano na kayo katagal dito?" tanong niya. "Hindi na namin alam," sagot ng matanda. "Araw at gabi. Pareho na lang. Wala nang pag-asa." Ngunit umiling si Padre Arellano. "May pag-asa," mariin niyang sabi. "At sisimulan natin ngayon." Lumapit siya sa mga kadena. Sinubukan niyang tanggalin ang isa. Ngunit matibay ito, parang hindi pangkaraniwang bakal. Muling naramdaman ni Padre Arellano ang kakaibang presensya sa paligid. Parang may nagbabantay. Parang may nakatingin. "Padre," bulong ng isang bata. "Babalik sila." Nanlamig ang kanyang dugo. "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi sila natakot sa'yo. Umatras lang sila." At sa sandaling iyon, may narinig siyang yabag sa itaas. Mabagal. Mabigat. Isa, dalawa, tatlo. Hindi iisang nilalang. Marami sila. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Padre?" Umiiyak na, sabi ng babae. "Huwag mo kaming iwan." Ngunit alam niyang kung mananatili siya roon nang walang plano, lahat sila ay mamamatay. Mabilis siyang tumayo. "Tahimik lang kayo," bulong niya. "Babalikan ko kayo." "Alis ka?" sigaw ng matanda, puno ng takot. "Hindi," sagot ni Padre Arellano. "Lalaban ako." Mabilis siyang umakyat pabalik sa silid. Pag-akyat niya, tumambad sa kanya ang mga nilalang. Mas marami na sila ngayon at hindi na sila nagtatago. Ang kanilang mga katawan ay ganap nang nagbago. Mahahaba ang mga kuko, ang mga bibig ay puno ng matutulis na pangil, at ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa matinding galit. "Akala mo ba hindi namin alam?" suminghalang babae. "Narinig namin kayo." Mahigpit na hinawakan ni Padre Arellano ang krus. "Pakakawalan ko sila," matatag niyang sabi. Biglang tumawa ang isa sa kanila. Isang malalim, nakakatakot na halakhak. "Pakakawalan?" ulit nito. "Sila ang aming kabuhayan." Sa isang iglap, sumugod ang mga nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Padre Arellano. Itinaas niya ang krus. "At sa ngalan ng Diyos, umalis kayo." Isang malakas na liwanag ang muling sumabog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras ang lahat. Ang ilan sa kanila ay patuloy na lumalapit. At sa kanilang mga mata, wala nang takot, tanging matinding galit at gutom. "Hindi ka namin papayagang makaalis.
bulong ng babae. At sa likod niya, unti-unting sumara ang pintuan. Wala nang atrasan. Sa loob ng bahay ng mga aswang, magaganap ang labanan. At sa ilalim nito, may mga kaluluwang naghihintay ng kaligtasan. Sa sandaling tuluyang sumara ang pintuan, tila nawala ang huling pag-asa ng pagtakas. Ngunit hindi umatras si Padre Arellano. Sa halip, lalo siyang tumatag. Sa kanyang isang kamay ay ang lumang krus at sa isa naman ay ang rosaryo, parehong nagliliwanag sa gitna ng madilim na silid. Hindi ako umatras para sa sarili ko, Marinyang sabi. Narito ako para sa kanila. Saglit na tumahimik ang mga nilalang. Pagkatapos, sabay-sabay silang ngumisi. Kung ganon, bulong ng babae, mamatay ka para sa kanila. Sa isang iglap, sumugod ang 3 sa mga aswang. Mabilis, halos hindi makita ng mata. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila may gabay na si Padre Arellano. Sa kanyang pag-iwas, naitaas niya ang krus. At sa paglapit ng unang nilalang, lumayas ka! Sumabog ang liwanag mula sa krus. Tumama ito sa dibdib ng aswang. At sa unang pagkakataon, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw. Arg! Napaatras ang nilalang. At sa mismong harapan niya, unti-unti itong natunaw. Parang abo na tinangay ng hangin. Nanlaki ang mga mata ng iba. Hindi maaari. Bulong ng isa. Ngunit wala ng pag-aatubili. Sumugod muli ang 2. Isa mula sa kanan. Isa mula sa likod. Ngunit mabilis si Padre Arellano. Iniwas niya ang isa at mabilis na itinapat ang rosaryo sa isa pa. Sa ngalan ni Kristo, muling nagliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sapat. Ang aswang ay napaurong lamang, ngunit hindi nasunog. Sa halip, lalo itong nagalit. At bago pa makagalaw si Padre Arellano, tinamaan siya. Isang matinding suntok ang tumama sa kanyang dibdib. Napaatras siya, bumagsak sa sahig. Nalaglag ang rosaryo. Padre! Tila umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga tinig mula sa ilalim. Pinilit niyang bumangon. Ngunit ramdam niya ang sakit. Hindi lamang sa katawan, kundi sa kanyang loob. Unti-unting humihina ang kanyang lakas. Unti-unting nawawala ang liwanag. Mahina ka! Bulong ng babae habang papalapit. Tulad ng lahat ng nauna sayo. Dahan-dahang tumayo si Padre Arellano. Sa kabila ng sakit, hindi niya binitawan ang krus. Hindi ako nag-iisa. Mahina, ngunit matatag niyang sabi. At sa sandaling iyon, may naramdaman siya. Isang kakaibang init. Hindi mula sa krus, hindi mula sa rosaryo, kundi mula sa kanyang dibdib. Napahawak siya rito. At sa ilalim ng kanyang damit, may isang bagay. Isang maliit na medalya. Naalala niya. Ibinigay ito sa kanya ng isang matandang pari bago siya ipadala sa baryo. Kung sakaling harapin mo ang dilim, sabi nito noon, hawakan mo ito. Dahan-dahan niyang inilabas ang medalya. Isang banal na imahen. At sa sandaling hinawakan niya ito, isang mas matinding liwanag ang sumabog. Mas maliwanag kaysa sa krus. Mas makapangyarihan. Napaatras ang lahat ng aswang. Ang ilan ay napasigaw. Ang iba ay napaatras hanggang sa dulo ng silid. Ano yan? Sigaw ng babae. Ngunit hindi na sumagot si Padre Arellano. Sa halip, tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, hindi ng galit, kundi ng pananampalataya. Hindi kayo ang may kapangyarihan dito, sabi niya. Hindi sa baryong ito. Sa bawat hakbang niya pasulong, umatras ang mga aswang. Ngunit ang babae, hindi. Sa halip, humisi ito. At sino ang magsasabi niyan? Bulong nito. At sa likod nito, may lumitaw. Isang mas malaking nilalang.
mas matangkad, mas madilim. Ang kanyang anyo ay halos hindi na makilala bilang tao. Ang balat ay itim na parang uling. Ang mga mata ay nagliliyab na parang apoy at ang kanyang presensya ay parang mismong kamatayan. Siya, pulong ng isa sa mga aswang. Ang pinuno, nanlaki ang mga mata ni Padre Arellano. Ngayon, malinaw na hindi pa ito ang tunay na laban. Ito pa lamang ang simula. Ang nilalang ay unti-unting lumapit. Sa bawat hakbang nito, tila nanginginig ang buong bahay. "Pari," sabi nito, ang boses ay malalim at mabigat. "Matagal na kitang hinihintay." Mahigpit na hinawakan ni Padre Arellano ang krus at ang medalya. "At ako rin," sagot niya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi ito magiging madali. Dahil sa harap niya ngayon ay hindi lamang isang aswang, kundi ang pinuno ng dilim sa baryong iyon. Nanatiling nakatayo si Padre Arellano, hawak ang krus at ang medalya habang unti-unting lumalapit ang pinuno ng mga aswang. Sa bawat hakbang nito, tila sumisikip ang hangin. Parang ang mismong paligid ay sumusuko sa presensya nito. "Pari," muling wika ng nilalang, ang boses ay parang galing sa kailaliman ng lupa. "Ilang taon na kaming naghihintay ng isang tulad mo." Hindi sumagot si Padre Arellano. Pinagmasdan niya ang nilalang. Hindi ito tulad ng iba. Walang bakas ng pagmamadali. Walang bakas ng gutom na parang hayop. Sa halip, ito ay kalmado. At doon siya lalong kinabahan. "Hindi ka tulad ng iba," dugtong ng nilalang. "Hindi ka agad tumatakbo." "Hindi ako tumatakbo sa dilim," sagot ni Padre Arellano. "Dahil dala ko ang liwanag." Saglit na natahimik ang silid. Pagkatapos, marahang tumawa ang nilalang. Isang mababa at malamig na halakhak. "Liwanag?" Ulit nito. "Tingnan natin kung gaano katagal yan." Sa isang iglap, nawala ito sa kanyang kinatatayuan. Nanlaki ang mga mata ni Padre Arellano. Hindi niya ito makita, ngunit naramdaman niya. Sa likod niya, agad siyang lumingon. Ngunit huli na. Isang malakas na puwersa ang tumama sa kanya. Tumilapon siya sa dingding. Napahagok siya sa sakit. Nalaglag ang krus sa kanyang kamay. "Padre!" Tila umalingaw-ngaw ang mga tinig mula sa ilalim ng sahig. Pinilit niyang gumalaw. Ngunit bago pa siya makatayo, nasa harap na niya ang nilalang. Masyadong mabilis. "Mahina," bulong nito. "Kahit na may dala kang liwanag, mahina ka pa rin." Tinangkang abutin ng nilalang ang kanyang leeg. Ngunit sa huling sandali, nahawakan ni Padre Arellano ang medalya at itinaas ito. "Umalis ka." Isang matinding liwanag ang sumabog. Mas malakas kaysa sa nauna. Napaurong ang nilalang, ngunit hindi ito nasunog. Sa halip, napangisi ito. "Maganda," bulong nito. "May laban ka." Dahan-dahang tumayo si Padre Arellano. Kahit masakit ang kanyang katawan, hindi siya umatras. Sa halip, pinulot niya ang krus. Ngayon, hawak na niya ang dalawang sandata. "Hindi ako natatakot sa iyo," sabi niya. Ngunit sa kanyang loob, alam niyang hindi iyon ganap na totoo. Dahil ang nilalang sa kanyang harapan ay hindi tulad ng iba. Ito ay matalino at matagal nang nabubuhay. "At hindi rin ako natatakot sa iyo," sagot ng pinuno. Sa isang iglap, muling sumugod ang nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Padre Arellano. Iniwasan niya ang unang atake. Itinaas ang krus at itinapat sa dibdib ng nilalang. Ngunit walang nangyari.
Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi sapat. Bulong ng nilalang. At sa isang mabilis na galaw, sinunggaban nito ang kanyang kamay. Nabitawan niya ang krus. Ang liwanag mo, sabi nito habang dahan-dahang nilalapit ang muka sa kanya ay hindi pa buo. Tinulak siya nito. Bumagsak siya sa sahig. At sa pagkakataong iyon, narinig niya ang sigaw mula sa ilalim. "Padre, huwag kang susuko." Napapikit siya. Sa gitna ng sakit, may naalala siya. Ang mga taong nakakulong. Ang mga batang naghihintay. Ang baryong matagal nang nilamon ng dilim. Dahan-dahan siyang tumayo. Sa kabila ng lahat, tumayo siya. "Hindi pa tapos," bulong niya. Napatingin ang pinuno. "At bakit?" tanong nito. Itinaas ni Padre Arellano ang medalya. At sa pagkakataong ito, hindi lamang liwanag ang lumabas, kundi init, parang apoy, parang mismong lakas ng pananampalataya. "Dahil hindi ako lumalaban para sa sarili ko," sabi niya, "lumalaban ako para sa kanila." Sa sandaling iyon, ang liwanag ay lumawak. Napaatras ang mga aswang. Kahit ang pinuno, napahinto. Ngunit hindi ito umatras. Sa halip, unti-unti itong ngumiti. "Magaling," bulong nito, "pero hindi pa rin sapat." At sa likod nito, unti-unting dumilim ang buong silid. Ang liwanag ay tila nilalamon ng anino. Ang medalya ay nagsimulang kumupas. Ang krus, tila nawalan ng bisa. Nanlamig ang katawan ni Padre Arellano. "Ano? Ito?" bulong niya. "Ang tunay na kapangyarihan," sagot ng pinuno. "Hindi liwanag, kundi dilim." At sa isang iglap, sumabog ang anino. Tinabunan nito ang buong silid. At si Padre Arellano ay nilamon ng kadiliman. Sa huling sandali bago siya tuluyang matakpan, narinig niya ang mahinang tinig. "Padre, hindi mula sa mga tao sa ilalim, kundi mula sa isang mas malalim na lugar." Isang tinig na tila matagal nang nakakulong. "Palayain mo ako." At pagkatapos, wala na. Puro dilim. Dilim. Walang anyo. Walang liwanag. Walang oras. Sa loob ng walang hanggang kadilimang iyon, tila nawalan ng katawan si Padre Arellano. Hindi niya maramdaman ang sahig, ni ang hangin, ni ang sariling tibok ng puso. Ngunit naroon pa rin ang kanyang kamalayan. At sa gitna ng kawalan, may isang tinig. "Padre." Mahina, malungkot, parang matagal nang naghihintay. "Nasaan ako?" bulong ni Padre Arellano, ngunit ang kanyang tinig ay tila nalunod sa dilim. "Sa loob," sagot ng tinig. "Sa loob ng kanilang anino." Unti-unting may lumitaw na liwanag. Isang maliit na sinag. At sa loob nito, isang anyo. Isang lalaki. Payat. Nakagapos. At puno ng sugat. "Padre," sabi nito, "narinig mo ako." Dahan-dahang lumapit si Padre Arellano. "Sino ka?" tanong niya. "Isa sa mga nauna sayo," sagot ng lalaki. "Isang pari, tulad mo." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Ang naunang pari, ikaw ba iyon?" Tumango ang lalaki. "Matagal na akong nakakulong dito, sa loob ng kapangyarihan ng pinuno." Napatingin si Padre Arellano sa paligid. Ang dilim ay tila may sariling buhay. Gumagalaw. Humihinga. "Anong lugar ito?" tanong niya. "Hindi ito lugar," sagot ng lalaki. "Ito ang anino ng nilalang na iyon. Dito niya ikinukulong ang mga kaluluwa ng kanyang mga biktima." Naramdaman ni Padre Arellano ang bigat ng sinabi nito.
Ibig sabihin, kung hindi siya makakatakas, dito rin siya mananatili habang buhay. May paraan pa ba? Tanong niya. Tahimik ang lalaki. Pagkatapos, marahan itong nagsalita. Meron, pero hindi madali. Sabihin mo. Tumingin ang lalaki sa kanya. Punong-puno ng pagod, ngunit may bahid ng pag-asa. Ang kapangyarihan ng nilalang na iyon ay nagmumula sa kanyang puso. Hindi ang puso ng tao, kundi isang pusong nabalot ng sumpa. Nasaan ito? Sa ilalim ng bahay. Sa pinakailalim. May isang silid na hindi pa nakikita ng iba. Napahigpit ang hawak ni Padre Arellano sa medalya kahit hindi niya ito nakikita. Kung masisira mo iyon, dugtong ng lalaki, hihina siya at makakatakas kami. Paano ako makakabalik? Tanong ni Padre Arellano. Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Hindi ka naman talaga umalis. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang paligid. Ang dilim ay kumilos. Parang bumukas. Parang bumitak. At mula sa malayo, may liwanag. Padre! Narinig niya ang sigaw. Ang mga tinig mula sa ilalim ng bahay. Padre! Gumising ka! Biglang bumalik ang kanyang pakiramdam. Ang sakit. Ang lamig. Ang bigat ng kanyang katawan. At sa isang iglap, mulat na muli ang kanyang mga mata. Nasa sahig pa rin siya ng silid. Ang paligid ay madilim, ngunit hindi na tulad ng kanina. Wala na ang malalim na anino, at ang mga aswang ay nakatayo sa paligid niya, ngunit hindi sila gumagalaw. Para bang may hinihintay. Sa gitna nila, ang pinuno. Nakatingin sa kanya. Akala ko'y tapos ka na, sabi nito. Dahan-dahang bumangon si Padre Arellano. Masakit ang kanyang katawan. Ngunit mas malinaw ang kanyang isip. Alam na niya ang dapat gawin. Hindi pa, sagot niya. Napangisi ang pinuno. Paulit-ulit na lang, bulong nito. Pero pareho lang ang katapusan. Umiling si Padre Arellano. Hindi na ngayon. At sa sandaling iyon, itinapat niya ang medalya. Ngunit hindi sa pinuno, kundi sa sahig. Diyos ko, ipakita mo sa akin ang katotohanan. Isang malakas na liwanag ang bumuhos mula sa medalya at sa ilalim ng kanilang kinatatayuan, may lumitaw. Isang simbolo, isang selyo, isang pinto. Nanlaki ang mga mata ng pinuno. Hindi, sigaw nito. Ngunit huli na, sa isang malakas na tunog, bumukas ang sahig at sa ilalim nito, isang madilim na lagusan ang lumitaw, ang tunay na pugad. Ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Tumingin si Padre Arellano sa pinuno. At doon, sabi niya, magtatapos ang lahat. Ngunit bago pa siya makakilos, sumigaw ang pinuno. Pigilan siya. Sa isang iglap, sumugod ang lahat ng aswang. At sa pagkakataong ito, hindi na sila aatras. Sa likod ni Padre Arellano, ang lagusan pababa. Sa harap niya, ang hukbo ng dilim. At sa kanyang puso, isang desisyon. Tumakbo pababa. O harapin silang lahat. Hindi na nagdalawang isip si Padre Arellano. Sa halip na harapin ang rumaragasang mga aswang, mabilis siyang tumalikod at tumalon pababa sa lagusan. Padre! Sigaw ng mga tinig mula sa ilalim. Sa kanyang pagbagsak, tila walang katapusan ng lalim ng butas hanggang sa maramdaman niya ang matigas na lupa sa kanyang paa. Bumagsak siya ng bahagya, ngunit agad na bumangon. Madilim. Mas madilim pa kaysa sa kahit anong nakita niya.
Ngunit sa kanyang kamay, ang medalya ay muling nagbigay ng liwanag. Mahina, ngunit sapat upang makita ang paligid. Isang malawak na silid ang bumungad sa kanya. Ang mga dingding ay tila gawa sa lupa at buto. May mga simbolong nakaukit, mga tanda ng sumpa, dugo at sinaunang ritual. Sa gitna ng silid, may isang bagay na kumikislap, isang maitim na puso. Hindi ito kumikibot tulad ng normal na puso, kundi tumutibok ito na parang may sariling galit. Sa bawat tibok, dugdug, dugdug, at sa bawat tibok, tila lumalakas ang bigat ng hangin. Napahinto si Padre Arellano. Iyon na ang pinagmumulan ng lahat. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw. Hindi ka dapat bumaba rito. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa likod ng puso, nakita niya ang pinuno. Hindi ito sumunod sa kanya mula sa itaas. Nandoon na ito. Parang dito talaga ito nagmumula. Akala mo ba ganon lang kadali? Bulong ng nilalang. Mas nakakatakot ang anyo nito ngayon. Mas malaki. Mas madilim. Parang ang mismong katawan nito ay gawa sa anino. Dito ang aking kaharian. Dugtong nito. At dito, ako ang batas. Mahigpit na hinawakan ni Padre Arellano ang medalya. Hindi ka batas, sagot niya. Isa kang sumpa. Ngumisi ang nilalang. At ikaw, isang hadlang. Sa isang iglap, sumugod ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Padre Arellano. Sa halip, tumakbo siya. Hindi palayo, kundi patungo sa puso. Hindi, sigaw ng pinuno. Ngunit huli na, sa bawat hakbang ni Padre Arellano, lumalakas ang tibok ng puso. Dugdug, dugdug, dugdug. Parang nararamdaman nito ang kanyang presensya. Parang nagagalit. Parang natatakot. Ngunit bago pa niya maabot, biglang sumulpot ang mga anino mula sa sahig. Parang mga kamay. Humawak sa kanyang paa. Padre! Sigaw ng mga tinig sa kanyang isip. Pinilit niyang kumawala. Ngunit mas lalong humigpit ang kapit. Hindi ka makakalapit. Bulong ng pinuno, ngayon ay nasa likod na niya. Sa isang malakas na galaw. Hinablot siya nito at itinapon palayo. Tumama siya sa dingding. Nabitiwan niya ang medalya. Kumulong ito sa lupa. At ang liwanag, unti-unting nawala. Ngayon, sabi ng nilalang habang papalapit, wala ka ng liwanag. Nanlamig si Padre Arellano. Ngunit sa sandaling iyon, may naalala siya. Hindi ang krus, hindi ang medalya, kundi ang mga tao sa ilalim, ang mga batang umaasa, ang tinig ng naunang pari. Palayain mo kami. Dahan-dahan siyang tumayo. Kahit madilim, kahit wala na ang liwanag, tumayo siya. At kung wala akong liwanag, bulong niya, ako ang magiging liwanag. Nanlaki ang mga mata ng nilalang. Ano ang sinasabi mo? Ipinikit ni Padre Arellano ang kanyang mga mata. At sa kanyang puso, nagsimula siyang magdasal. Hindi sa salita, kundi sa buong pagkatao. Sa sandaling iyon, isang kakaibang init ang bumalot sa kanya. Mula sa loob, hindi mula sa labas. At sa kanyang dibdib, may liwanag. Unti-unti itong lumabas. Una, mahina. Pagkatapos, lumakas. Hanggang sa sumabog ito. Isang liwanag na hindi nagmumula sa anumang bagay, kundi sa kanyang pananampalataya.
Hindi maaari. Sigaw ng pinuno habang napaatras. Ngunit hindi na siya tumigil. Tumakbo si Padre Arellano patungo sa puso. Walang pumipigil. Ang mga anino ay naglaho. Ang dilim ay umatras. At sa harap ng puso, tumigil siya. Tumingin siya rito. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang laman nito. Hindi dugo. Hindi laman. Kundi mga kaluluwa. Nakakulong. Sumisigaw. Naghihintay. Palayain mo kami. Napapikit siya. At ngayon, bulong niya. Tatapusin ko na ito. Sa kanyang kamay. Wala siyang sandata. Kaya't itinapat niya ang kanyang kamay sa puso. At ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas. Sa ngalan ng Diyos, palayain kayo. Sumabog ang liwanag. Isang matinding liwanag na pumuno sa buong silid. At sa gitna nito, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Isang sigaw ng galit. Isang sigaw ng sakit. Isang sigaw ng pinuno ng dilim. Umalingaw-ngaw sa buong kailaliman ang sigaw ng pinuno. Isang sigaw na puno ng galit, sakit at pagkawasak. Sa sandaling sumabog ang liwanag mula kay Padre Arellano, ang maitim na puso sa kanyang harapan ay nagsimulang mabiyak. Una, isang maliit na bitak. Pagkatapos, isa pa. Hanggang sa crack! Tuluyan itong nagkapira-piraso. At sa loob nito, sumabog ang mga liwanag. Hindi isa, hindi dalawa, kundi daan-daan. Mga kaluluwa. Mga anyong matagal nang nakakulong. Isa-isa silang lumaya. Parang mga ibong pinakawalan mula sa hawla. Ang kanilang mga tinig ay hindi na sigaw ng paghihirap, kundi pasasalamat. Salamat, Padre. Malaya na kami. Diyos ang gumabay sa iyo. Napaluha si Padre Arellano. Sa gitna ng liwanag, naramdaman niya ang presensya ng mga kaluluwang matagal nang naghintay. At sa likod niya, naroon ang pinuno. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang matangkad at makapangyarihang anyo nito ay unti-unting gumuho. Ang balat nito ay nabibitak. Ang mga mata nito ay nawawalan ng apoy. Hindi! Sigaw nito. Hindi ito maaari! Lumapit si Padre Arellano. Hindi na siya nanginginig. Hindi na siya natatakot. Tanging awa. At katapusan ang nasa kanyang puso. Natapos na, sabi niya. Ngunit umiling ang nilalang. Hindi pa. Bulong nito. Hanggat may dilim, may katulad ko. Sa huling lakas nito, sinubukan itong lumapit. Ngunit sa bawat hakbang, lalo itong nanghihina. Ang liwanag mula sa mga kaluluwang pinalaya ay bumalot sa buong silid. At sa liwanag na iyon, unti-unting naglaho ang katawan ng pinuno. Hanggang sa wala na. Isang tahimik na sandali ang sumunod. Pagkatapos, nagsimulang gumuho ang buong silid. Ang mga dingding na gawa sa buto ay nabiyak. Ang lupa ay umuga. Ang kisame ay nagsimulang bumagsak. Padre! Muling umalingaw-ngaw ang mga tinig. Ngunit ngayon, hindi na sila puno ng takot, kundi ng babala. Kailangan mong umalis. Agad na kumilos si Padre Arellano. Sa kabila ng pagod at sakit, pinilit niyang tumakbo. Pabalik sa lagusan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang pagguho ng kaharian ng dilim. Ang sumpa ay nawawala. Ang lugar ay nagiging abo. Pag-akyat niya sa hagdan, narinig niya ang mga sigaw mula sa itaas. Ngunit hindi na ito mga halimaw, kundi
mga tao. Mga taong matagal nang nakakulong. Paglabas niya sa silid, tumambad sa kanya ang eksena. Ang mga aswang, nagbabago. Ang kanilang mga anyo ay unti-unting bumabalik sa pagiging tao. Ang iba ay bumagsak sa sahig. Ang iba ay umiiyak. Ang iba ay sumisigaw. Parang nagigising mula sa isang mahabang bangunggot. At ang babae na unang nagdala sa kanya, nakaluhod sa sahig. Hawak ang kanyang ulo. "Anong ginawa mo?" bulong nito. Lumapit si Padre Arellano. Hindi na niya nakita ang halimaw, kundi isang babae, isang taong matagal nang nawala sa sarili. "Tinapos ko na," sagot niya. Napatingin ang babae sa kanya, at sa kanyang mga mata, wala na ang dilim, kundi lungkot. "At kami?" tanong nito. Tahimik si Padre Arellano dahil alam niya, hindi lahat ay agad na maililigtas, ngunit may pag-asa. At iyon ang mahalaga. Sa labas ng bahay, unti-unting sumikat ang araw. Sa unang pagkakataon, ang baryo ay nasilayan ang liwanag na walang halong takot. At sa gitna nito, nakatayo si Padre Arellano. Pagod, sugatan, ngunit buhay. At sa kanyang puso, alam niyang hindi pa ito ang wakas. Dahil ang dilim ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Ngunit hanggat may liwanag, may lalaban. At sa baryo ng San Isidro, isang pari ang nagpatunay nito. Sumikat ang araw sa baryo ng San Isidro na tila unang pagkakataon lamang na silayan ng lupa ang ganitong uri ng liwanag. Hindi na ito ang liwanag na kinatatakutan ng mga tao, liwanag na kailangang takasan bago sumapit ang gabi. Ito ay liwanag ng pag-asa, liwanag ng panibagong simula. Sa paligid ng baryo, unti-unting lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga bahay. Ang ilan ay nanginginig, ang iba'y nalilito, at ang karamihan ay tila bagong gising mula sa isang bangungot na hindi nila maalala kung kailan nagsimula. Sa harap ng lumang bahay, ang pugad ng mga aswang. Nakaluhod ang mga taong minsang naging halimaw. Tahimik, wasak, at punong-puno ng pagsisisi. Si Padre Arellano ay nakatayo sa gitna nila. Ang kanyang kasuotan ay marumi at punit-punit. Ang kanyang katawan ay may sugat. Ngunit ang kanyang mga mata ay payapa. "Padre," mahina ang tawag ng isang babae. Ito ang babaeng unang nagpatuloy sa kanya. Ngunit hindi na ito ang parehong nilalang na nakita niya noong gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. "Hindi ko na maalala kung kailan kami nagsimula," sabi nito, nanginginig ang tinig. Parang may kumontrol sa amin." Lumapit si Padre Arellano. "At ngayon?" tanong niya. Napatingin ang babae sa kanyang mga kamay. "Ngayon, ramdam ko ang lahat. Napaluha ito. Ang mga ginawa namin." Tahimik ang pari. Hindi niya pinutol ang pag-iyak ng babae. Hindi niya pinilit magpatawad. Dahil alam niyang ang sugat na iniwan ng dilim ay hindi agad naghihilom. Isa-isa pang lumapit ang ibang tao. Ang ilan ay humihingi ng tawad. Ang iba'y hindi makapagsalita. At ang ilan ay tahimik lamang na lumuluha. "Padre," sabi ng matandang lalaki mula sa ilalim ng bahay, "ngayon ay malaya na. Kami nabuhay muli dahil sa iyo." Umiling si Padre Arellano. "Hindi ako," sagot niya. "Ang Diyos ang nagligtas sa inyo. Ako'y ginamit lamang." Tumingala ang matanda. At sa kanyang mga mata, may pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, maya-maya, ang mga tao ng baryo ay nagsimulang maglinis. Ang lumang bahay ay giniba.
Ang mga labi ng nakaraan ay inilibing. At ang simbahan, unti-unting inayos. Sa bawat pag-angat ng kahoy, sa bawat pagwawalis ng lupa, tila unti-unting nawawala ang bakas ng dilim. At sa gitna ng lahat ng ito, si Padre Arellano ay nanatiling gabay. Hindi bilang mandirigma, kundi bilang pastol. Lumipas ang mga araw. Ang baryo ay muling nabuhay. Ang mga bata ay muling naglaro sa labas. Ang mga magsasaka ay bumalik sa kanilang mga bukirin. At sa gabi, may mga ilaw na muling nagningning sa bawat tahanan. Ngunit hindi na ito ilaw ng takot, kundi ilaw ng katahimikan. Isang gabi, habang nakatayo si Padre Arellano sa harap ng simbahan, pinagmamasdan ng tahimik na baryo, may lumapit sa kanya. Ang matandang pari, ang parehong nagbigay sa kanya ng medalya. "Ginawa mo," sabi nito. Napangiti si Padre Arellano. "Hindi po naging madali." "Hindi naman talaga madali ang laban sa dilim," sagot ng matanda. "Pero hindi ka bumitaw." Tahimik na tumingin si Padre Arellano sa kalangitan. "Marami pa pong ganitong lugar," sabi niya. Tumango ang matanda. "At marami pang lalaban." Napahawak si Padre Arellano sa medalya sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, hindi na niya ito kailangan para lumaban. Dahil ang liwanag ay nasa kanya na. Sa malayo, may mahinang ihip ng hangin. At sa hangin na iyon, tila may mga tinig. Mahina, mapayapa. "Salamat." Ngumiti si Padre Arellano. At sa baryo ng San Isidro, natapos ang isang madilim na kabanata. Ngunit nagsimula ang isang bagong kwento. Isang kwento ng liwanag, ng pananampalataya, at ng isang paring hindi natakot sa dilim. Wakas,